Magandang umaga. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano simulan yung email campaign natin sa mga na-gather natin na leads sa web research natin. So, unang-una, dapat naka-open na yung files natin kung saan naka-store yung mga contact emails ng mga websites na na-gather natin. Kasi dito natin kukunin yung mga email address na i-contact natin via email kasi mag-propose tayo ng tie up with them. So, basically, bibigyan din kayo ng project managers nyo ng template para sa first contact email. Bibigyan din kayo ng cPanel account or cPanel email account para doon kayo magko-compose ng mga emails para ma-send natin sa mga contacts natin. So, login ka lang sa cPanel account mo. So, pag login mo sa cPanel account mo, admin, at okay. So, pagka-login mo, you just have to edit this one. Ang template, i-edit nyo na agad sa name nyo. Example. So, yan, yung name na yan, depende sa owner ng site. Doon pala. So, ito lang pala yung i-edit nyo. My name is Anne from... Yung company nyo is depende yun sa cPanel na ibibigay ng employer nyo. So, internet marketing. Itong account na to, ginawa ko lang siya for examples purposes. So, ito yung company namin, Internet Marketing Services. And then, ito sa best regards part. Edit nyo rin to. So, Control A. Control A kasi meron siya ditong disclaimer sa baba. So, dito, sa cPanel, since bago pa lang yung cPanel natin, open lang natin siya. Mag-compose tayo. Tapos, yung subject is business proposal. Tapos, yung body, type natin. Tapos, for example, yung sender natin is Ray yung pangalan niya. Tapos, yung email address niya, kopyahin natin dito from the site. Paste natin. Pag wala ka namang pangalan na na-edit, pwede mo lang yan. Ganyan. Hello, my name is Anne. So, ganyan lang. So, since wala tayong attachment, walang CC, tsaka walang BCC, leave it as blank. So, yan lang i-edit nyo. Tingnan natin kung sakto na yung blank na lang. Huwag na natin i-attach yung signature kasi meron na naman tayo ditong best regards na part. Tingnan natin kung yung spacing, hindi siya masyadong crowded. Okay. Yung disclaimer kasi dapat nasa pinakababayan ng part ng email. So, kasi mukhang malapit lang masyado yung disclaimer natin. Kaya, adjust lang natin. Tapos, pagkatapos niyan, send message. So, yan, message sent successfully. So, for example, dito sa cPanel ko, walang sent items. Tingnan ko muna. But meron siyang sent items. Sent items.
So, delete. Create. Ay, okay, dito na pala yung sent items ko. So, ito, click ko siya. Okay. Back. Click ko siya. Sa cPanel niyo mostly, meron siyang edit as new na function. So, pag merong edit as new, basically, you just go to the sent items, i-click nyo yung last email na na-send nyo, tapos i-edit as new. Ito, wala kasing option na mag-edit as new. So, pwede ko lang siyang forward. Delete ko lang to. Tsaka ito. Tapos, send. Tingnan natin. Send sa natin sa contact natin. So, yan lang. So, basically, it's just as easy as that. Dapat ka lang, tapos is-set mo dito sa last column, maglagay ka ng first contact date. So, lagay mo lang yung date. So, example, 8/19/2012. Yan yung date na nag-email ka first. That, sa pangalawang column naman, second contact date. So, for example, pag nag-respond siya, or nag-respond yung email, yung contact mo, lagay mo lang dito kung kailan siya nag-respond. At the same time, comments kung anong respond niya. Okay, that's it. Save mo yung file. So, ito na yung pag-i-email na gagawin natin sa mga leads natin. So, basically, hindi kayong lahat makaka-experience nito. Meron lang mga tao na or mga staff na i-assign ng project managers niyo kung sino yung magsisend. So, salamat at I hope meron kayong natutunan sa mga tanong nyo. If merong hindi klaro, again, uulitin ko, magtanong kayo sa project managers nyo o di kaya sa akin. Thank you.